na patuloy mo pong ipapahayag ng buong kaliwanagan ang inyong pagka-Diyos sa buhay po namin at ang pagkapanginoon ni Kristo sa amin pong buhay at sa buhay ng lahat ng nilikha mo. Pareho, Panginoon Diyos, sa mga anak mo at doon din sa mga hindi pa po kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko na ang araw na ito ang magiging araw ng Kanyang pagbubukas ng puso't isipan para sa nararapat na kalagyan ni Jesucristo sa Kanyang buhay. Natanggapin ni Kristo ang trono ng aming mga puso, ng aming mga buhay, at patuloy itong pagharian. Panginoon, dahil ang katotohanan ay hindi magbabago. Ano man po ang marinig namin sa iba, ang katotohanan, Panginoon Diyos, ay palaging mangingibabaw. At yung pinangako na mangingibabaw sa habang panahon, na si Kristo lang, siya lang, at siya lang ay higit sa lahat ng aming buhay, sa aming buhay, at sapat sa aming buhay. Panginoon, sa pagtutunghay po namin ng inyong banal na salita, dalangin namin ang paggabay ng banal mong Espiritu. Kausapin mo kami ng personal. At Panginoon, dalhin mo kami sa pagkakataon kung saan kami ay magpapakumbaba sa iyong harapan, tatanggapin ang iyong alok na biyaya ng kabanalan at biyaya ng kaligtasan. Ito ang kailangan namin, Panginoon. At ito po ang aming matanggap sa umagang ito. Ito ang aking dakila at mataas na panalangin at pag-asa sa iyo sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, Happy New Year po sa inyo ulit. January pa rin naman, kaya okay lang nabatiin ko kayong Happy New Year, di ba? Ganun naman tayo mag-celebrate isang buong buwan. Sino pa sa inyo may handa pa hanggang ngayon? Wala na. So, ngayon po ay hindi ko alam kung nagtataka kayo kung bakit ako nandito kasi may in-announce ako sa inyo nung Sunday. Pero, surprise! Nandito po ako, di ba? Salamat sa Panginoon. At mamaya ako rin po ulit kayo i-update pagkatapos po ng ating pananambahan. So, ngayon po, minabuti ko po na of course, pinanalangin ko sa Panginoon. At Panginoon, ano ang gusto mong maging pag-aaral namin bilang iglesia ngayong bago taon na ito at pagkatapos ng pag-aaral natin doon sa Mateo chapter 5. Ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, kung makikita niyo po dyan, Kolosas lang, walang number. So, ibig sabihin, ating pag-aaralan po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. So, gusto ko kayong pumunta na doon sa Biblia ninyo dahil doon lang po tayo magpo-focus. At ang gusto ko pong dalhin sa inyo sa umagang ito ay magbigay lang po ng introduction. Ibig sabihin, gusto kong tulungan ko kayo na maging excited sa mga susunod na pag-aaral natin tungkol sa sulat na ito. Gusto kong makita o mabigyan kayo ng mga dahilan para abang-abangan at kasabikan ninyo ang pag-aaral natin sa sulat na ito sa mga darating na mga linggo. Kasama ang ibang tagapagturo na makakasama ko po dito sa pulpito na ito. So, mga taga-Kolosas, nasa page 255. 255. Bago po yan, tayo po mga Pilipino, and I can see lahat tayo Pilipino dito, karaniwan sa atin, hindi ko na kayo tatanungin kung sino, pero karaniwan sa atin, lumaki tayo sa pananampalataya na nakahalo sa katutubong kultura na hindi natin namalayan, kung titignan ninyo na lang yung history, nagkahalo-halo na yung ating pananampalataya. Hindi lang pananampalatayang Kristiyano, kaya nga hindi ko masasabi na ang Pilipinas ay, sabi nila, Christian nation. Bakit? Kasi kung tutuusin at titignan ninyo, halo-halo na ang pananampalatayang pinapraktis natin. Sa totoo lang.
Pag pumunta ka sa isang bahay, halimbawa, depende kung anong klaseng estado nung may-ari ng bahay. Pero minsan, at nakakita na ako ng maraming ganong pagkakataon, pupunta ka sa isang bahay, pag pumunta ka dun sa kanilang tinatawag na altar, may makikita ka na mga imahe. Birhen, Kristo, nakapako pa nga yung iba. Tapos, sa isang banda, makikita mo may Buddha. Merong malaking palaka. Merong kumakaway na pusa. At marami pang iba. So, hindi yun lahat Kristiyanong pananampalataya, sa totoo lang. Bakit? Nasanay po tayo na mukhang maganda to, kukunin ko to. Anong mapapala ko dito, kukunin ko to. Ganun nasanay ang mga Pilipino, sa totoo lang, o isang Pilipino sa maraming mga bansa na ganoon ang practice. Swerte, kukunin ko. Di ba? Doon tayo nakabase sa mga buhay natin. At sa haba ng panahon hanggang ngayon, lalo na ngayon, kakapasok na ng bagong taon, feng shui. Di ba? Anong klaseng itsura ng bahay? Saan dapat nakalagay yung pintuan? Saan dapat nakalagay yung bintana? Dapat may 25 sa bintana. Sino sa inyo sumulubog sa bagong taon naka-polka dots? Wala. Sino sa inyo? Ay, di ko alam kung may mga hagdanan yung bahay ninyo. Pero alam ko si Ate Mitch, hindi siya tumalon sa hagdan. Alam ko, hindi. Oo. Kasi hindi siya naniniwala doon. At hindi ka dapat maniwala doon dahil lahat ng iyon, tradisyon lang. Doon tayo nabuhay, doon tayo lumaki. At hindi natin namamalayan, actually, dahil sa ganong klaseng pagpapractice ng ating pananampalataya, hindi natin nakita yung isang nangingibabaw na katotohanan na tinuturo sa Biblia. Ano yun? Yun yung title natin, na si Kristo lang. Si Kristo lang, wala nang iba at walang kailangang kasama dahil siya ay higit sa lahat at sapat sa lahat. Nakasanayan din natin gawin. Tinuro sa akin ito ng lola ko noon eh. Kasi lola ko may mga ganon. Kapag mananalangin ka, isipin mo muna kung ano yung papanalangin mo. Para alam mo kung kanino ka lalapit pag nanalangin ka. Ano ibig sabihin nun? Dahil sinasabi niya, kung gusto mong manalangin para sa mga bata, manalangin ka kay Santo Niño. Dahil, sino ba si Santo Niño? Sanggol daw ni Jesus. Okay, kinakausap siya para sa kalusugan ng mga anak, proteksyon ng mga bata. Pero kung ikaw naman mananalangin ka para sa isang walang pag-asa, o kaya para sa mga, lalong particularly sa mga taong may kaso, desperadong sitwasyon, manalangin ka kay Judas Tadeo. Iba't ibang klase ang lalapitan mo, depende sa problema mo. Doon po ako lumaki. Doon ako nasanay, pero salamat sa Panginoon, wala akong natandahan kahit isa sa kanila. Hanggang sa imulat ako ng Panginoon sa katotohanan na isa lang ang kailangan mong makilala. Isa lang ang panggagalingan ng lahat. Isa lang ang magbibigay sa iyo ng paraan para makalapit ka sa Diyos. Para matanggap mo anumang klaseng pagpapala ang kailangan mo at hinihiling mo. Isa lang. Isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi si Jesus. Kahapon, narinig ko lang sa mga mahilig manood sa social media. Naulinigan ko lang, kahapon pala yung translasyon ng Black Nazarene. Okay? So sa akin, alam nyo, naaawa ako doon sa mga taong nandun na nagpakahirap at grabe rin ang kanilang mga, sabi nila, sakripisyo. Grabe din yung kanilang mga pinagdaanan o naranasan. Dahil may mga pagkakataon before, mga nakaraang taon, may mga namamatay pa nga eh. Bakit? Yes. Dahil ibinuhos nila yung kanilang pag-asa doon.
Ibinuhos nila yung pagbabago ng kanilang sitwasyon. Maaaring may sakit doon. Pero sinubukan nilang pumunta doon dahil sa pag-asa na sa pamamagitan noon, mahawakan lang, makasakay lang, hindi ko po alam kung ano pa ang pwedeng gawin nila doon. Makaranas sila ng pagpapala mula sa Diyos na inaasam-asam nila. Sabi nung isang reporter, gusto ko pong sabihin sa inyo kung anong sinabi niya. Of course, maraming reporter, pero ito yung sabi niya. Pagkatapos nung translasyon na yon, sabi niya, mabasahin ko yung original niyang sinabi. As devotees go back to their lives or daily lives, sa pagbalik daw ng mga debotong ito sa kanilang normal na araw-araw na buhay, the question remains, how much of that fervor, kasigasigan, gaano kalaki nung kasigasigan na yon, nung pananampalataya na yon, doon sa imahe na iyon, at pag-asa na nilagay nila doon, how much of that fervor, faith, and hope shown in that day will stay on. Yung mananatili hanggang doon. Paano kung walang mangyari? Paano nga kung sa kabila ng lahat ng kanilang kapaguran, walang nangyari? Hindi naman nakabase sa kung may mangyayari ba o wala. Pero ang sinasabi ko dito, mga kababayan ko, mga kapatid, we need to see, kailangan nating maunawaan, kailangan nating makita ng maliwanag ang kasapatan ni Kristo para hindi mo kailangan gawin itong mga bagay na to. Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo sa ganung paraan. Hindi mo kailangan magdagdag ng kahit na ano paman dahil ang pananampalataya lang kay Kristo ay sapat na. Dahil sapat ang kanyang ginawa sa lahat ng pangangailangan mo, unang-unang kaligtasan mo. Pangalawa, kung paano ka mabubuhay, magpapatuloy sa buhay mo bilang tagusunod ni Kristo. Yun ang pinakapangunahing mensahe dito ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa sulat niya. Ngayon, gusto ko lang po magbigay ng konting background. At pagkatapos nun, gusto ko na iwan sa inyo yung tatlong bagay. Tatlong bagay na gusto kong hikayatin kayo sa pag-aaral nitong aklat na to. At nakikita ko na napaka-related nitong mga ito sa mga pinagdadaanan din ng mga sinulatan ni Apostol Pablo dito sa sulat na to. Tatlong bagay na gusto kong at panalangin ko na aasahan nyo at aasamin din ninyo, kagaya ng pag-aasam ko. Una, sa pamamagitan ng pag-aaral natin dito, lumalim ang ating pagkilala kay Hesukristo. Lumalim ang ating pagkilala kay Kristo. Of course, hindi lang dito. Kasabay nun, habang lumalalim yung pagkilala mo kay Kristo, lumalalim din yung pagmamahal mo kay Kristo, lumalalim din yung iyong kagustuhan na patuloy na sumunod kay Kristo. Yun ang purpose nun. Lumalim ang ating pagkilala kay Hesukristo. Pangalawa, lumago sa ating relasyon sa Diyos. Lumago sa ating relasyon sa Diyos. At pangatlo, lumakad sa pananampalataya ng buong katapatan. Lumakad sa pananampalataya ng buong katapatan. So, titignan natin yung mga yan sa iba't ibang bahagi nitong Kolosas. Doon sa Bible ninyo, maganda po ang version ng Bible na meron tayo dahil may makikita kayong ganitong part. So, binibigyan niya ng counting background tayo. Paano nangyari, paano nagkaroon ng ganitong klaseng sulat. So, nakalagay dyan, ito ay sulat ni Pablo. Sino si Pablo? Si Pablo ay isang apostol. Pero hindi ko siya bibigyan ng panahon na ipaliwanag sa inyo ngayon. Gusto ko mag-focus doon sa tatlong bagay na sinabi ko sa inyo. Pag-aaralan natin si Apostol Pablo kung sino siya, maybe next week o mga susunod na mga linggo. Pero ang sumulat na ito
sumulat nito ay si Apostol Pablo. Okay? Marami siyang sinulat ng mga letter, ng mga sulat. Sa mga sulat niya, ibig sabihin, hindi lang siya sumulat dahil trip lang niyang sumulat. Bawat sulat na makikita natin sa Biblia, may dahilan palagi yan kung bakit nila sinusulat yan. Parang ikaw, di ba? Sumusulat ka, sino sa inyo sumusulat pa gumagamit pa ng stationery ngayon? Hindi na. Wow, stationery, okay. For whatever purpose na ginagamit nyo ang stationery, di ba? Love letter or letter sa mga magulang. Kasi ngayon, puro text na, di ba? Text na lang. Okay na. Pero iba pa rin yung sulat eh. Meron po ako, marami akong sulat doon. Inipon ni Ate Ret kasi gumagamit pa ako noon dati. Ano po? Pero, ang sulat na ito ay merong pinapatungkulan na partikular na bagay na gustong sagutin ni Pablo sa buhay ng mga mananampalataya. So si Pablo ang sumulat ito. Kailan niya sinulat to? Nung siya ay nakabilanggo. Nakabilanggo siya sa Roma at habang nandun siya, na sinulatan niya itong mga mananampalataya dito, meron din siyang mga naging ibang sulat. Sinulatan din niya yung mga ibang mananampalataya. Sa Efeso, nandun sa Biblia. Efeso, sa Filipos, at saka si Filemon. Tao to, si Filemon. Si Filemon ay galing din dito sa Colosas. So sinulatan niya itong mga to habang siya ay nasa kulungan. Yung kulungan na yon, yung pagkakakulong na rito, hindi kagaya nung inisip natin na nasa preso. Yung pagkakakulong niya rito, para siyang kinuwarantin lang sa bahay. Diyan ka lang sa bahay. Ang tawag doon, house arrest. Diyan ka lang, hindi ka pwede lumabas. Dahil pag ganun, kaya nila ginawa yon, one thing, hindi ka na makapagturo sa labas. Diyan ka lang. So yun yung ginawa sa kanya. Kaya nakakagalaw pa rin siya. Hindi siya preso. Hindi siya sa isang maliit na silid lang. So kanino niya sinulat to? Sinulat niya ito sa mga sumasampalataya kay Kristo noong panahon na, ano ba ngayon? 2026 na, no? 2026. Pag umatras ka, siyempre, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang umabot ng 2026, di ba? Nung panahon na may mga mananampalatayang nabubuhay noong 62 pa lang. 62 pa lang. 62. 2026, balik ka. 62. So, yun yung unang siglo. Yun yung mga sinulatan niya. Mga Kristiyano na rin to. Iglesia ito. Again, tinuro na sa inyo before. Ano yung iglesia? Hindi building. Mga tao. Mga tao na sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sinulatan niya itong mga to, sila ay nagkakatipon-tipon, pero hindi si Pablo hindi kasi si Pablo ang nagtayo ng church na yun eh. Parang itong guiding light Alaminos din. Hindi naman ako ang ginamit ng Panginoon para itanim ito at patubuin ito. Diba, si Pastor Jason, kilala niyo si Pastor Jason, di ba? Kasama sila Team H, sila yung nagtayo. Ako lang ngayon yung nagpapastol sa inyo. So parang ganun din yung kanyang relasyon dito. Hindi ibig sabihin, hindi siya nagtayo, wala siyang pakialam sa kanila. Ganoon yung pagmamahal ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. Ganun yung concern niya. Okay? So ngayon, bakit niya ngayon sinulatan itong mga to? Bakit niya sinulatan itong mga to? Ano bang nangyayari sa kanila? At kinailangan niyang sumulat sa kanila. So, pupunta ngayon tayo dun sa unang point. Sa pagsagot natin dun sa bakit niya sinulat ito, gusto ko ngayon tignan natin at ito rin yung isang purpose niya para sa kanila. Upang lumalim ang kanilang pagkilala kay Hesukristo. Upang lumalim ang kanilang pagkilala kay Kristo. Particularly, gusto niyang sabihin sa kanila, si Kristo lang, siya lang, higit sa lahat, sapat sa lahat ng buhay ninyo at buhay din natin. Yun ang gusto niyang sabihin dito. Bakit? Dahil sa una,
Gusto niyang kilalanin nila at kilalanin natin si Kristo na siya ay lubhang dakila, pinakamataas, nangingibabaw sa lahat at sapat sa lahat ng aspeto ng buhay. Dahil may mga makikita tayo rito sa sulat na ito na parang pinapahagingan niya. Hindi niya sinabi ng diretsa eh. Sinusulat ko ito sa inyo dahil or para wala kang makikita ditong ganun. Pero may makikita tayo dito ng mga pinupunto niyang mga problema na maaari nating isipin at mabigay sa atin ng dahilan. Kaya niya siguro sinasabi itong mga to. Kasi ganito yung kanilang kalagayan. So una, tignan natin buksan natin yung Bible natin sa Colossus chapter 1 verse 8. Kagaya ni Apostol Pablo, nais ko din na mula dito sa aklat na ito, lumalim ang ating pagkilala kay Kristo. Kung hanggang saan lang yung pagkakakilala mo sa Kanya, o maaaring nakalakihan mo na kung sino siya. Dalangin ko na ngayong umagang ito, lumalim pa doon. At yun ang panggalingan ng iyong pananampalataya at makita mo ang kasapatan ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Tingnan ninyo yung chapter 1, verse 8. Chapter 1, verse 8. Sabi niya, sa Kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naayon sa Espiritu. So, ano ibig sabihin niya rito? Sabi ko sa inyo kanina, hindi si Pablo ang nagtanim. So, yung tinutukoy niya rito, siya marahil yung nagtanim. Nagsimulang magturo ng mabuting balita sa mga taga-Colosas. Sino yon? Si Epaphras. Si Epaphras, kasi binanggit niya yan dito, si Epaphras. Doon sa verse 7, natutunan ninyo ito, ano yung ito? Yung mabuting balita. Yung mabuting balita. Sinabi niya rin yan pag umakyat ka sa verse 5. Natutunan ninyo ito kay Epaphras. So siya yung nagturo sa kanila ng daan ng kaligtasan. Paano maliligtas? Sa pamamagitan ng mabuting balita. Nung ipinangaral yun ni Epaphras sa kanila, marami ang naniwala kay Jesus. Marami ang naligtas. Ngayon, hanggang nagpatuloy yon, nabuo ang iglesia or church ng Colosas. So, nagpapatuloy yung kanilang paglago. Pero, pag tinignan natin dito, may mga pinupunto dito si Pablo na maaaring ang ginawa niya Epaphras, nireport niya kay Pablo. Nireport niya kay Pablo, ganito yung nangyayari ngayon sa church. Sabi sa verse 4, sabi ni Pablo, nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. So maaaring kinukwento ngayon ni Epaphras kay Pablo. Remember, si Pablo ay nasa ibang lugar. Siya ay nakakulong. So pinuntahan siya ni Epaphras para lang humingi ng tulong kay Pablo. Ganito yung nangyayari sa church. Lumalago naman sila. Nananampalataya sila. Nakita ko yung katotohanan ng kanilang pananampalataya kay Jesus. In fact, yung kanilang pagmamahal sa isa't isa ay talagang obvious, kitang-kita. Pero merong ganitong problema. May problema na nakita at lumalabas doon. Dahil pag tinignan natin itong sulat na ito, lumalabas dito na merong mga kasama nila na nagtuturo ng ibang bagay tungkol kay Kristo. Ano yon? So ngayon, nung nalaman niya yon, sumulat niya yun si Pablo para sagutin yung mga yon. Para ituwid sila doon sa mga ganoong klaseng bagay na parang nai-impluwensyahan na itong mga mananampalataya na to. Parang si Kristo, hindi na ganoon sa paningin nila. Maraming mga tinuturo dito. Unang-una, okay, tignan lang natin.
May mga nagtuturo sa kanila na, alam nyo, totoo naman, si Jesus, maliligtas kayo. Pero hindi lang pananampalataya ang kailangan eh. Kailangan nyo matuto ng sikretong karunungan. At yung sikretong karunungan na yon, ilan lang kami nakakaalam. So kailangan nyo malaman yon para talagang maligtas kayo. Yun yung isa sa mga tinuturo nila. Kaya sabi ni Pablo sa kanila sa chapter 2, verse 8, mag-ingat kayo. Okay? Kaya niya sinasabi niya itong mag-ingat kayo kasi ito na yung nandun eh, nangyayari na ito doon eh. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Okay? May mga tao doon na talagang tinuturuan sila ng ibang bagay. The fact na sinabi niya na mag-ingat kayo, ito ay seryosong sitwasyon, seryosong problema na binibigyang pansin ni Apostol Pablo sa kanila. Dahil isa sa mga sinasabi nila, hindi sapat si Kristo. Meron ka pang kailangan idagdag kay Kristo. Meron ka pang gawin maliban sa pananampalataya kay Kristo para talagang magkaroon ka ng kaligtasan. At makikita din natin, chapter 2 pa rin, verse 11. Sabi diyan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Yung pagtutuling sinasabi niya rito, of course alam natin yung tuli, di ba? Pero sa mga Hudyo kasi, mandatory na ikaw ay magpatuli. Okay? Mula sa Old Testament kay Abraham pa lang. So ang palatandaan nila ng pagiging tunay na bahagi ka ng bayan ng Diyos, tuli ka. Okay? Tuli ka. So ngayon, meron sa kanilang nagtuturo ngayon na kulang yung pananampalataya kay Kristo. Para maligtas ka talaga, kailangan sundin mo itong regulasyon na to. Kailangan magpatuli ka din. Kaya sinasabi ni Pablo dito, sa madaling salita, hindi nyo kailangan magpatuli. Kasi bakit? May mga karamihan sa mga church, nandoon sa church na yon, hindi mga Hudyo. Karamihan sa kanila, mga hentil. Parang ikaw at ako, hentil tayo. Maliban na lang kung may lahi kang Hudyo, Israelita. Pero parang tayo, ibang lahi tayo nang galing. Labas tayo sa lahi ng mga Hudyo. So mga hentil. Sila, pinipilit ng mga ibang tagapagturo na to na kailangan gawin mo to para talaga maligtas ka. Okay? Kailangan sundin mo ito, magpatuloy ka. Pero sinasabi nga ni Pablo dito, hindi kailangan. In fact, sa chapter 3, verse 11, sabi pa niya dyan, kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at Hudyo. Okay? Hindi mo kailangan gawin yung mga ginagawa ng mga Hudyo. Yun sinasabi niya dyan. Wala nang pagkakaiba. Kung nananampalataya ka kay Kristo, pare-pareho na tayo. Magkakapatid tayo. Tapos, wala nang ibang kailangan idagdag sa ginawa ni Kristo. Yun ang sinasabi niya rito. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Nananampalataya kay Kristo? Okay, tapos, magkapatid tayo. At siya'y nasa inyong lahat. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Okay? Marami pa. Pero hindi ko titignan lahat. Meron din dito na tinuturo na gustong ituwid ni Pablo na meron sa kanilang nagtuturo na kailangan pahirapan mo yung sarili mo. Kailangan hayaan mong maranasan ng katawan mo yung ganitong klaseng pagpapahirap. Sa chapter 2, verse 23. Basahin lang natin. Chapter 2, verse 23. Sabi niya, chapter 2, from verse 20. Namatay na kayo, nakasama ni Kristo, kung sumampalataya ka na kay Kristo.
at hindi nasakop, okay? Hindi ka nasakop, hindi ka na required ng mga alituntunin ng mga mundong ito. Mga tradisyon lang yon. Bakit pa kayo susunod sa mga alituntunin tulad ng huwag kang hahawak niyan o bawal yan? Bawal yan. Okay? Actually, napakadami kong maiisip ng mga ganitong klase sa atin eh. May mga kilala akong Kristiyano, sabi nila, tumampalataya ng salita sa Panginoon. Pero ang hirap para sa kanila na bitawan yung kanilang mga nakasanayan na tradisyon. Kagaya ng mga sabi-sabi lang naman talaga kasi ng matanda. Diba? Huwag kang bawal magwalis sa gabi. Bakit? Baka mawalis mo yun ang intindi ko eh. Bawal magwalis kapag may patay, pag may libing, ay may burol. Bawal maligo. Naranasan ko po yun. Totoo lang. Hindi ako naligo ng 3 araw. Nasa Bulacan ako noon, ang init. Bawal maligo kapag nakaburol pa, hindi pa nalilibing yung mahal mo sa buhay. Pinsan ko lang naman yung namatay, o tito ko lang naman yung namatay, pero bawal din ako. Ano pa? Ang dami. Pero sinasabi niya rito, wala na yan eh. Pinutol na yan ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sabi niya, ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpipigil ng hilig ng laman. Hindi ka matutulungan niya para mas maging banal ka, para mas maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Hindi yan makakatulong. Isa lang ang kailangan gawin. Tapos ito pa, tuwing mahal na araw, anong ginagawa nila? Bahagi ito nun. Anong ginagawa ng iba? Nagpepenitensya. Di ba yung nagsusugat-sugat sa likod? Mas maraming dugo daw, mas maganda. Pag walang dugo, ay kulang yan. Kaya hinahampas-hampas pa nila. Taon-taon, ginagawa yon. Pero pagkatapos nun, anong makikita mong ginagawa ng taong nagganon? Literally, maririnig mo sa bibig nila, magbabawas lang ako ng kasalanan. Okay? Para this year, hindi naman sumobra. Pero ang ginawa ni Kristo, hindi lang niya binawasan ng kasalanan. Okay? Tinanggal niya. Binayaran niya yung kasalanan. Sapat na yon, wala nang kailangan idagdag pa. Nasampal na ba kayo kapag kumakanta kayo habang kumakain? Ako nasampal na ako ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit. Bawal daw kumanta habang kumakain. Ang dami-dami. Ang dami-dami. Okay? Ang dami-dami. Pero sinasabi niya dito, sabi niya sa verse 23, ngunit ang mga ito, chapter 2, verse 23, ay walang silbi sa pagpipigil sa hilig ng laman. Hindi ka mapapabanal ng mga yan. Hindi ka maliligtas ng mga yan. Hindi yan kailangan para ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, ng kapatawaran sa kasalanan mo. Marami din. Meron pang isa sa verse 18, chapter 2, verse 18. Ganun din, sinasabi nila, okay lang, sambahin mo si Jesus. Manampalataya ka kay Jesus. Pero sumamba ka rin sa anghel. Sumamba ka din sa mga anghel. Huwag kayong magpapatangay, sabi niya, sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Sa mga Hudyo po, karaniwan kasi yan. At tinuturo nila yan. In fact, yung isang research tungkol sa history, kasaysayan, tungkol dito sa sinasabi sa chapter 2, verse 18 na ito ang sabi nila. Ito yung mababasa nyo doon. Ang sabi doon, meron daw, ito raw ay nagpapatungkol sa tinatawag na folk. Ano yung folk? Folk Judaism. Pag sinabing folk, F-O-L-K, yun yung sinasabi ko kanina na halo-halo na pananampalataya. Parang meron tayong tinatawag na folk Catholicism. Ano yon? Mayroong pananampalataya na sa area ng Kristyanismo, may pananampalataya sa Hinduismo, hindi mo alam, naniniwala ka pala doon, kasi makikita mo sa mga bahay nga, meron dong imahe na may maraming kamay,
may imahe na merong matabang kalbo, yung Buddha, halo-halo na. So sa kanila ganun din. Pero dito, bahagi sa kanila, yung sumasamba sa anghel. Okay? Ang sinasabi niya dito, meron silang tinatawag na anting-anting. Sino sa inyo nag-aanting-anting? Anting-anting. Yung isa sa mga anting-anting na meron po ako noon, bala. Hindi empty shell. Bala talaga ng baril. Pinapasuot sa akin ng tatay ko. Para saan? Protection. Meron din akong ganong anting-anting. Ang bigat-bigat niya eh. Bakit pinapasuot sa akin eh? Anting-anting din yon, protection din daw yon. Maraming anting-anting po ang tatay ko. Pero sinasabi ko rito, kagaya nila, dun sa anting-anting na yon, yung amulet na yon, nakalagay doon yung pangalan ng mga anghel. Sabi niya doon, Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, mga pangalan po ng anghel yan sa tradisyong Hudyo. Ang sabi, nakalagay doon, protect the one who wears this. Proteksyonan ninyo yung taong nagsusuot ng anting-anting na to. Doon sila nakadepende. Biruin mo, anong pinapakita nito tungkol kay Kristo? Hindi sapat si Kristo, hindi kanya kayang proteksyonan ng buo. Kailangan mo pang lumapit sa mga anghel. Kailangan mo pang lumapit sa kanila para ikaw ay siguradong maproteksyonan. Kailangan mong isuot ito. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kahit sa aklat ng Galacia, pinalaya ka na ni Kristo. Malaya ka na. Imbis kay Jesus manalangin, nananalangin sila sa mga anghel. At parang mas higit pa kay Kristo yung mga anghel. Pero ang sinasabi niya rito sa sulat na to, wala siyang kapantay. Siya ay higit sa lahat, sapat sa lahat. Kaya kinailangan niya ni si Epapras, yung kasamahan nila doon, na pumunta pa kay Pablo. Alam niyo kung gaano kalayo yung kanyang pinuntahan? Kung ikukumpara mo yung lugar ng Colossae sa Efeso, nasa mahigit 1,000 kilometro. Parang Pilipinas o Pangasinan sa Indonesia. Ibang bansa na. Or China. Mga ganyang kalayo. Ginawa niya yon dahil seryoso itong kanilang kinakaharap na problema. At lalo na kapag lumala ito. So sinasabi ni Pablo rito, si Kristo lang. Dahil higit siya sa lahat at sapat siya sa lahat. Hindi nyo kailangan sundin yung mga tinuturo ng mga yan. O kung ano man nakasanayan mo noon, na akala mo hanggang ngayon kailangan nandun pa rin. Hindi kailangan ng tulong ni Kristo. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba para kailangan mong manalangin kay kung sino mang santo para sa partikular na pangangailangan mo dahil ang akala mo hindi sakop ni Kristo yon, sakop lahat ni Kristo yon. Dahil sinasabi niya rito, chapter 1 verse 15. Lilipat na ako pagkatapos ito. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sapat si Kristo, higit si Kristo dahil unang-una, siya ay tunay na Diyos. Tunay na Diyos si Jesus. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. And then verse 19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, kay Jesus. Lahat ng nilikha sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Sa verse 16. At kung titignan natin ng sandali, yung sinasabi siya, marami sa hinahandle ko na voice kabisado yung John 1. Pinamemorize daw yun ni Ate Mitch sa kanila eh. Hanggang ngayon, memorize pa rin naman nila Ate Mitch. Yung verse 1. Pero yung verse 2 and 3 nakalimutan na nila. Nang pasimula ay naroon na ang salita, si Jesus. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Wala kang makikita na kahit na anong bagay na nandyan, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya siya sapat.
Kaya siya sapat at kaya siya higit sa lahat dahil siya, una, tunay na Diyos. Siya ay tunay na Diyos. At pangalawa, siya ang tagapamagitan sa Diyos. Tagapamagitan sa Diyos. So talon-talon lang tayo sa Colossus 13. Sa chapter 1 verse 13, ang sabi niya dito, iniligtas niya tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Lahat ng ito, ginawa ni Kristo. Siya lang. Walang tulong ng iba. Walang tulong ng iba sa verse 20. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit, okay? Langit o sa lupa, ay ipagkasundo. Ipagkasundo, sino? Sa Kanya. Lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kasama ka doon. Kasama ka doon. Ito si Kristo at marami pa tayong makikita dito kapag sinisid natin itong aklat na ito. Gusto ko lang ipakita sa atin sa ngayon yung pinakamalaking mensahe na sinasabi dito. Unang-una, kailangan natin itong pag-aralan para lumalim ang pagkakilala mo kay Kristo. Para makita mo anong ginawa niya. Sino ba siya talaga? Bakit gano'n na lang yung ginagawa nila ate, nila pastor, puro lang si Kristo, puro si Kristo yung tinuturo nila. Kasi wala ka ng ibang kailangan kundi siya. Siya lang ang kailangan mo sa buhay mo. Dahil siya ay sapat na at higit pa sa inaakala mo. Hindi mo kailangan lumuhod, maglakad ng paluhod. Hindi mo kailangan gawin kung ano-ano pa mang bagay. Kailangan mong kilalanin si Kristo at ilagay mo yung puso't buhay sa kanyang paghahari para matanggap mo ang kaligtasang kailangan mo habang buhay ka pa. Bago ka pa lagutan ng hininga, matanggap mo na ito para ikaw ay hindi mapapahamak. Pangalawa, mabilis ang itong dalawa na to. Hindi lang para lumalim sa ating pagkakilala kay Kristo. Gusto kong maging sabik ka na lumago sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral natin. Lumago sa ating relasyon sa Diyos. Unang-unang aspeto ng paglago, makikita natin dito, relasyon sa Diyos. Bahagi ng relasyon sa Diyos na meron ka at ako, kung Kristiyano ka na, yung pananalangin. Yung pananalangin. Yun yung una niyang makikita natin dito sa chapter 1. Sa chapter 1 verse 3, sabi ni Paul, tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos Ama at ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin dito na kapag nananalangin ka pala, pag pala nagpapasalamat ka sa Diyos, nananalangin ka na. Agad, nananalangin ka na pala nun. At kapag nananalangin ka, magpapasalamat ka pala sa Diyos mismo. Palagi mo ipagpapasalamat ang lahat sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Matututunan din natin dito, pag binasa mo yung chapter 9, verse 9, kaya't mula nang marinig namin ito, yung pananampalataya ninyo, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pag-unawang kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan nito, dito makikita natin sa halimbawa ng panalangin ni Apostol Pablo, yung manalangin para sa iba. Nananalangin siya para sa iba. Hindi lang siya nananalangin para sa sarili niya, bagamat ginagawa niya yun, pero dito sinasabi niya, nananalangin ako para sa iyo, para sa inyo. At anong pinapanalangin niya? Hindi kung anumang bagay. Ang unang-una niya at tanging naman ang panalangin niya, yung kanilang paglago. Paglago sa kanilang relasyon sa Diyos. Lumalim, maintindihan nila ng lubusan yung kalooban ng Diyos. Kasi mabigat yun eh. Mabigat yun, alam niyo ba yun? Kasi karaniwan sa mga gusto natin, sa totoo lang, baka hindi kalooban ng Diyos eh. At minsan dahil sa kagustuhan nating matupad yun,
lalo tayong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Dahil pipilitin natin mangyari yon. Gagawa ngayon tayo ng diskarte. Tawag natin diskarte, pero kompromiso na pala. Ang ganda lang pakinggan, diskarte, na-diskartehan ko na. Anong ginawa mo? Yung pala, tagilid yung paraan na ginawa mo. Kasalanan, lumabag ka pa sa batas, marahil. So dito makikita natin, bahagi nito, habang kinikilala mo rin si Kristo, lumalago yung ating relasyon dahil nakikita natin yung pananalangin ay malaking bagay at mahalagang bagay para sa atin dahil sa ating relasyon kay Kristo. At makikita rin natin sa chapter 4 na halimbawa ni Pablo, sabi niya, maging matyaga kayo sa pananalangin. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ng Panginoon yung pinapanalangin ko. Tama na kaya? Ang sabi niya rito, maging matyaga kayo sa pananalangin. Tiyagain nyo. Laging handa at magpasalamat sa Diyos. Huwag niyong aalisin ang pasasalamat. Sabi niya, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita. So dito sinuturo din niya sa atin tungkol sa bahagi ng ating relasyon sa Diyos na manalangin tayo para sa kaligtasan ng iba. Ipanalangin din natin yung iba na maligtas sila, makilala nila sa Kristo. Ipanalangin din natin yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. Hindi ko kayang mag-share ng gospel ngayon. Sige, pag-pray ko muna yung mga nag-share ng gospel, ng mabuting balita. Para sa pamamagitan nila, makilala din nila. Sana ma-share din nila yung gospel sa mahal ko sa buhay. Ipinalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. So makikita natin dito, isang area, isang bahagi ng paglago sa relasyon natin sa Diyos bilang mga anak niya. Okay, huwag niyong kakalimutan yung relasyon niyo sa Diyos. Mga anak ng Diyos. Imagine ninyo, mga magulang, hindi kayo nag-uusap ng mga anak niyo. Ano mangyayari sa inyo? Hindi nyo alam. Di ba? Ang dami na palang iniisip ng anak natin. Ang dami na pala niyang problema. Hindi kayo nag-uusap eh. Magugulat ka na lang dahil hindi siya nagkaroon ng kumpiyansa na magbahagi sa inyo ng kanyang mga nararanasan. Malapit na pala siya bumigay. At maraming ganun na nangyayari po, lalo na doon po sa Baguio. Halos sunod-sunod po noong nakaraan yung suicide ng mga college students. I believe, isa sa mga dahilan, of course, hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila kilala si Kristo, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng pag-asa. Wala silang pag-asa. Hindi rin nila makita paano sila matutulungan ng mga magulang nila. Marahil, kaya ganun ang kanilang nagiging desisyon. Kaya ganun kahalaga ito na lumago tayo sa relasyon natin sa Diyos. Una sa pamamagitan ng pananalangin, at ito, pangalawa, pagpapahalaga sa mabuting balita. Pagpapahalaga sa mabuting balita. Ang dami-daming pagkakataon dito na sinasabi ni Pablo tungkol sa mabuting balita. Makikita natin dito, yung mabuting balita, hindi lang sa simpleng balita. Panalangin ko na bibigyan mo ng halaga yon. Gagawin mong kayamanan mo yon. Dahil una sa lahat, yun ang nagligtas sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit nagbago na yung katayuan mo sa harapan ng Diyos. Papahalagahan mo yung bagay na nagligtas sa'yo. Di ba? Tama? Kung naligtas ka sa isang kapahamakan, lalo na kung napakatindi ng kapahamakan na yon, hindi mo naman sasabihin na, ay, thank you. Hindi, nagkakaroon ka pa nga ng malalim na pag-iisip. Gagawa ka pa ng paraan para makabawi ako dito sa gumawa sa akin ito. Kasi ang laki ng ginawa niya. Pero ito, hindi mo kailangan gawing bumawi. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo mababawian ng Diyos. Pero iba na mapahalagahan natin ng mabuting balita. Hindi mo siya mamaliitin lang at hindi mo siya bibigyan lang ng mababaw na pagpapahalaga. Dahil sinabi niya rito, anong ginawa ng mabuting balita? Anong ginawa ng mabuting balita sa kanila? Verse 4. Chapter 1, verse 4. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo
at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa mabuting balita, nagbabago ka. Nagbabago ka. Nagbabago ka sa kabutihan. Dati hindi mo magawa-gawa. Bakit ngayon nagagawa ko na? Dahil kay Kristo. Dahil sa mabuting balita. Dahil hindi mo nga kaya eh. At dahil sapat si Kristo, lahat kaya niyang ibigay na kakayanan sa'yo, kaya nagbabago. Yun yung sinasabi ngayon ng ibang tao tungkol sa'yo. Kagaya na sinasabi ni Pablo tungkol sa mga taga-Kolosas. Nabalitaan namin. Nabalitaan ko. Nagbabago ka na pala. Nabalitaan ko. Hindi ka na pala ganito. Dahil sa mabuting balita. Dahil kay Kristo. At marami pa siyang binanggit dito. Marami pa siyang pinakita dito na anong ginawa ng mabuting balita sa buhay mo. Nagbigay siya ng pag-asa sa kanila. Tingnan niyo yung verse 5. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Hindi napakasimpleng pag-asa to. Nagbago yung pananaw mo sa buhay mo. Akala mo kawawang-kawawa ka. Yung pala, dahil na kay Kristo ka na, hindi pala ganon. O kaya akala mo wala nang pag-asa. Ang daming ginagawa na pagbabago sa puso't isip mo, sa paraan ng pag-iisip mo, dahil sa mabuting balita. At papahalagahan mo yon. Magiging kayamanan sa'yo ang mabuting balita, yung gospel. Ano ba yung gospel? Ano ba yung mabuting balita? Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao para mabuhay ng perpekto at yung perpektong buhay niya ibigay niya sa iyo at tubusin yung iyong pagkakasala dahil hindi natin kayang bayaran yung kasalanan. Ni isang kasalanan din natin kayang bayaran. Kailangan ni Kristong mamatay para matubos yung kasalanan na yun. At muli siyang nabuhay para patunayan na bayad na ang kasalanan. Wala ka nang kailangan idagdag doon. Sapat si Kristo sa lahat. Dahil higit si Kristo sa lahat. Higit siya sa lahat sa atin. And then, lastly, lumakad sa pananampalataya. Lumakad sa pananampalataya ng buong katapatan. Kumusta ka sa paglakad mo sa pananampalataya mo kay Kristo? Alam ba ng iba, kagaya nito, nababalitaan ba ng iba yung pananampalataya mo kay Kristo? Dalawang bagay lang yan. Nababalitaan nila dahil pinahayag mo talaga yung pananampalataya mo kay Kristo. O nababalitaan nila dahil nakikita ng iba yung mga pagbabago na nakikita nila sa iyo. Pero hindi lang yun eh. Dalangin ko na lumakad tayo sa pananampalataya ng buong katapatan. Mas maging matapat tayo. Dahil makikita natin dito yung buhay sa pamilya. Makikita natin dito sa chapter 3 pa lang. Chapter 3, anong dapat na maging normal na pamumuhay ng Kristiyano? Okay? Normal. Ito yung normal na buhay ng isang mananampalataya. Anong sabi niya? Yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. Makikita din natin dyan, paano mabuhay bilang asawang babae, bilang asawang lalaki, bilang anak. Nasa chapter 3, chapter 4. Paano mabuhay bilang empleyado, bilang Kristiyano? Paano mabuhay bilang amo? Paano dapat? So lahat ng yan, ibig sabihin, may expectation ng Diyos sa iyo. Bilang estudyante, kahit na ano pang role na ginagampanan mo, may expectation ng Diyos sa iyo, lalo na kung ikaw ay anak na ng Diyos. Merong tulong na makikita natin dito para tayo ay makalakad sa pananampalataya ng buong katapatan. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Ngayon, sa lahat po ng ito,
Dalangin ko na magkaroon tayo ng paghihintay o pag-aasam, excitement. Ito pala ang magagawa nitong aklat na ito sa akin, sa buhay ko. Unang-una, lumalim ang pagkakilala mo kay Kristo. Pangalawa, lumago ang relasyon mo sa Diyos kung mananampalataya ka na. O kaya kung hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, magkaroon ka ng tunay na sa pagkakaroon man ng malalim na pagkakilala kay Kristo, makita mo, finally, ito pala yung hinahanap ko sa buhay ko. Ito pala yung hinahanap ko. Hinahanap ko ng hinahanap sa iba. Hinahanap ko ng hinahanap sa kung saan-saan. Sumama ako ng sumama sa kung kani-kanino. Ginawa ko ng ginawa yung maraming bagay. Para lang sa kagustuhan ko at sa pag-aakala ko na mapapasaya ko ang Diyos. Natutuwa ang Diyos pag ganito yung ginawa ko. Tatanggapin niya na ako kapag pinahirapan ko yung sarili ko. Kapag nagdusa ako kahit papano. Kapag sinunod ko to. Makita mo nawa sa pagkakilala mo kay Kristo na siya ay sapat na at higit pa sa lahat ng pangangailangan mo sa buhay mo. At lalong-lalo na yung pinakamalaking pangangailangan mo, ang maligtas sa galit ng Diyos. At mula doon, kasama ng iba pang sumasampalataya kay Jesus, lalago tayo sa ating relasyon sa Diyos. Hindi lang pala ganito, ligtas na ako, okay na ako, tapos na. Hintayin ko na lang mamatay ako. Hindi. Meron tayong mga dapat gawin para lumago sa ating relasyon sa Diyos. Kagaya ng pananalangin, kagaya ng patuloy na pagbabalik, pananariwa sa mabuting balita, pagdilingkod sa Diyos, sa kalooban niya. Kagaya ng paghihirap ni Pablo sinabi rito. At hindi lang yun, lumakad sa pananampalataya ng buong katapatan. Hindi ka lang lalakad sa pananampalataya mo, hindi ka lang mabubuhay. Ibig sabihin nito, mabubuhay ka, mabubuhay na tayo, hindi para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon na nagligtas sa atin. Gusto kong makilala siya ng mga mahal ko sa buhay. Gusto kong makilala siya ng mga kaibigan ko. Gusto kong makilala siya ng mga kaklase ko. Dahil ganito si Kristo. Nakita ko siya. Ganito siya kaganda. Ganito siya kahalaga. Wala siyang katulad. Dapat siyang makilala nila. At marami pa tayong ibang pwedeng makita dito sa biyaya ng Panginoon. Pero sa panahong ito, nawa, magkaroon po tayo ng pagkasabik para sa atin pong pag-aaral ng aklat na ito sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa inyo ko po pinagkakatiwala ang puso at isipan ng mga nandito ngayon na nakarinig ng mensahe mong ito mula, Panginoon, sa mabilisan at hindi pa ganoon kalalim na pag-aaral namin dito sa inyo pong salita. Sa inyo pong bahagi ng salita kung saan may isang sulat na inyong niloob na maging bahagi po ng banal na Biblia. Dahil ito po ay hindi lamang po kapupulutan ng aral kung hindi higit sa lahat. Malaking pagkakataon para sa amin na makilala ka at matagpuan ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, at makapagpatuloy kami pagkatapos naming tanggapin yon ng buong katapatan sa aming buhay sa inyong mata. O Panginoon, patuloy ko pong idinudulog sa inyo, nilalapit sa inyo ang sino man na nandito ngayon. Alam po ninyo kung sino siya at sino sila na wala pa pong
tamang pagkakilala kay Kristo. Or maaaring narinig na si Kristo sa maraming pagkakataon or sa pamamagitan ng tradisyon. Pero Panginoon, sang-ayon po sa salita ninyo, makita nila kung gaano kasapat si Kristo at gaano kahigit si Kristo sa lahat-lahat. Dahil wala siyang kapantay, wala siyang katulad. At siya nga ang panggagalingan ng aming tunay na buhay. At para sa amin, Panginoon, na mga sumasampalataya na sa Kanya, sinabi mo sa salitang ito, sinabi mo mula dito sa sulat na ito, na si Kristo ang aming buhay. Siya nga, Panginoon, ang aming buhay. Siya at wala nang iba na panggagalingan ng aming kalakasan upang makapagpatuloy kaming mabuhay para sa iyo. Kaya, Panginoon, pagpuhawin mo at laliman ninyo ang pagkagutom namin para sa salita mo, para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. At ibuhos po ninyo ang masaganang pagpapala ng inyong presensya sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Lalong-lalo na sa buhay ng inyong mga anak. Panginoon, magministeryo ka po sa kanila. Patuloy ka nilang maranasan sa buong linggong ito. Patuloy nilang maranasan ang kasapatan ni Kristo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless you po. At bago po kayo umalis,